isa po sa atin ngayon ay maraming pagsubok na dinadanas. Hindi lamang ang ating mga kapatid na nagkukulang sa pinansyal, dumadanas ng mga karamdaman. Pero isa lang ang lagi nating tatandaan kapag ito'y nagtiwala sa Panginoon. Ano man ang problema mo, ano man yung dinadanas mo ngayon, at ipinagkatiwala mo ng buong buo sa Panginoon, makikita mo, parang baliwala lang sa iyo problema. Parang dumaan lang. Amen. Pero kung iisipin mo, ilalagay mo sa iyong puso at isipan, anong mangyayari sa iyo? Aatakihin ka sa puso. Kasi napakabigat ng iyong dinadala. Wala na yata akong pag-asa. Hindi na yata magbabago ang anak ko. Hindi na yata magbabago ang asawa ko. Ganito na lang kaya kami na namamatay ng mahirap. Pinanganak kaming mahirap. Hanggang ngayon mahirap pa rin. So yung mga mindset na hindi dapat lumagay sa kaisipan ng bawat isa sa atin. So sa pagtitiwala natin sa Panginoon, kailangan bigay natin buong buo. Pag sinabing nananampalataya ka sa Diyos, paniwalaan mo yung kanyang mga sinasabi sa iyo. Ang verse na sinasabi na hindi kita iwan, ipababayaan man, paniwalaan mo. Huwag kang matakot. Huwag kang mapalisa sa mga problemang kinakaharap mo ngayon. Matthew chapter 6 verse 27. Sa ating pagiging balisa, yung ating kabalisahan, makapagdadagdag ba kahit na 1 minuto sa ating buhay? Lalo pang nababawasan dahil ang stress, tanda po natin pag tayo na-stress, humihina yung ating immune system hanggang tayo ay magkasakit, na-depress. So hindi na natin magawa ng tama yung ating mga buhay at hindi na natin magawa yung purpose ng Panginoon kung bakit ka isinilang sa mundong ito. Everything has a purpose sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi ka sinilang sa mundong ito para maging ganyan ka lang. Hindi ka simple. Hindi ka ordinaryo na nilalang ka lang sa mundong ito para maranasan mo ang lahat ng kahirapan sa mundo. Amen po ba? Kailangan mong gawin, kailangan mong tukdin ng pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Dahil ang plano ng Panginoon sa buhay mo ay napakaganda. Narito ka ngayon, nakikinig ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi mahal ka niya, napakaganda ng plano niya sa'yo. Amen? So yung plano ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, kung hindi talaga tayo totoong maniniwala sa Kanya, tulad ni Haring David, sa lahat ng kanyang pakikipaglaban, kahit na ang bansa na kanyang pinamumunuan ay maliit lamang, pero yung malalaking bansa na kanyang nakakalaban, ito ay natatalo niya. Bakit? Kasi yung pananampalataya niya ay buong buo sa Panginoon. Na sinasabi niya sa kanyang sarili na anuman ang aking mga kalaban, kapag ang Diyos ang kasama ko, ako ay magtatagumpay. Amen? Ang bawat isa sa atin ay may katagumpayan. So, ngayon po maraming gumugulo sa ating mga kaisipan, mga problema na hindi dapat natin pansinin sapagkat nalalaman ng Diyos ang lahat ng mga bagay na yan. Nalalaman ng Diyos kung ikaw ay mahina, nalalaman ng Diyos kung ikaw ay nangangailangan. Nalalaman ng Diyos ang lahat-lahat sa buhay ng bawat isa sa atin. Pati nga ang puti ng buhok natin, yung napakarami kong puti sa ulo ng buhok, pero alam ng Panginoon yan, bilang ng Panginoon yan. Tanggalin po natin ang ating pangamba sa ating paniniwala sa ating Diyos na buhay. Virus. Takot na takot tayo sa virus.
Pero kung talagang buong buong paniniwala mo sa Panginoon, nakakover ka ng kapangyarihan ng ating Diyos na buhay, nakakover ka ng Panginoong Hesukristo, yung pagkamatay niya doon sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya lahat ng ating mga kasalanan, binayaran niya ang lahat ng sakit karamdaman, tinubos niya tayo, inayos niya lahat para sa atin. So kung hindi natin tatanggapin ito, ilalagay mo pa rin sa mindset mo, mahina ako. Hindi ako katulad ng iba, hindi ako katulad ng magagaling na iba, pero hindi po. Napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay mo. Napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi ka lamang nilikha sa mundong ito, kundi manatili sa squatter. Hindi ka nilikha sa mundong ito para ikaw ay matamatahin lang ng iba. Lagi po nating tatandaan ang sinabi ng banal na kasulatan. Nung tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, nung nanampalataya kang Kristo, binigyan kang karapatang tawagin anak ng Diyos. Amen. Amen? Kapag anak ka ng Diyos, ang pera po ba ay problema? Kapag anak ka ng Diyos, yung mga nararanasan nyo, hindi ba kayang ayusin ng Diyos yan? Problema sa pamilya, problema sa anak, sa magulang, o anumang problema na kinaharap mo ngayon, kayang ayusin ng Diyos yan. Isa lang ang hinihingi ng Diyos sa bawat isa sa atin ngayong umaga, maging buo, maging totoo yung pananampalataya mo sa Kanya. Huwag kang mahina. Kasi ang Diyos natin, napaka-makapangyarihan po. Kasi yung paglikha lamang sa inyong abang lingkod na si Pastor Christian, tingnan nyo, napakagaling ng Diyos, di ba? Amen. Napakalaki. Amen. So, mahirap ihulma. So, ang bawat isa sa atin, nilikha ng Diyos, tingnan mo yung katabi mo, sa ordinaryong tao, na paano kang nabuo, paano ka nalikha. So, hindi ka po nalikha dahil ikaw ay sumingaw lang. Sabi ng mga scientists, hindi ka nalikha, hindi ka nagsimula sa unggoy. Amen? Ikaw ay nilikha ng Diyos. Amen? Nilikha ka ng Diyos dahil may plano siya sa buhay mo. Amen. Nilikha ka ng Diyos dahil may magandang gustong gawin sa buhay mo. Amen. Nilikha ka ng Diyos dahil napakahalaga mo sa Kanya. Amen. Bakit tayong tao, kung minsan, palagi nilang nakikita, nalulungkot tayo pag may mga problema, tapakan po natin ang problema. Gawin nating stepping stone ng problema para tayo po ay lalong maging malapit sa Diyos. Lahat ng ating kabalisan, ibigay natin sa Kanya. Number one, para maging buo ang pananampalataya mo, kailangan mong totoong sumunod sa Panginoong Diyos. Church, hindi po biro na sabihin natin palagi na tayo ay mananampalataya, pero ang buhay natin nananatili pa rin sa walang kabuluhang pamumuhay. Yung plano ng Diyos, hindi niya magagawa sa iyo kung gagawin mo pa rin yung sarili mong kagustuhan. The plan of the heart is belong to man, but the answer of the tongue is from the Lord. Yung plano sa tao nagbubuhat, ngunit nasa Panginoon pa rin po ang pagpapatupad. Tandaan po natin, ang akala natin malinis sa ating paningin, ngunit sinisiyasat pa rin ng Panginoon ang diwa. So, nasa Diyos pa rin. Ang tamang dapat natin gawin, sundin ang Kanyang kalooban. Amen po ba? Sabi doon sa verse 3 ng Proverbs chapter 16, commit your words to the Lord and your plan will be succeed. Amen. Kapag ang buhay mo ay totoong nakalagak sa Kanya, lagi kang magtatagumpay. Sabihin mo sa katabi mo, magtatagumpay ka. Magtatagumpay ka. Tatagumpay kayo.
Sabi mo, sa Diyos lamang ako maglalagak ng aking problema. Amen? Hindi ako maglalagak kay sister. Hindi ako maglalagak kay brother. Hindi ako maglalagak kahit na sino man. Kundi sa Diyos lamang. Amen? Sa Diyos lamang po tayo umasa. Amen. At ikaw ay magtatagumpay sa iyong pananampalataya. Napakabuti po ng Diyos sa lahat ng tao. Hindi lamang kayo na narito na nakikinig ngayon, kundi lahat ng tao ay mahalaga sa Diyos. Ngunit ikaw na narito ngayon sa iglesyang ito, napakaganda ng plano. Isa ka sa pinili ng Diyos. Maraming tinawag, ngunit hindi lahat pinili. So ikaw pinili ka ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, ayusin mo ang buhay mo. Ayusin mo ang buhay mo. Ayusin mo Hallelujah. Sige, may sabihin mo, Ayos na buhay niyo. Hallelujah. Yung akin ayos na. Ayusin natin ang ating buhay. So, sa karamdaman, kuminsan, gusto natin, parang iniimin natin sarili natin sa karamdaman. Merong ganong tao, di ba? So, piling niya lagi na lang siyang may sakit. Itapon mo yung karamdaman na yan. Anak ka ng Diyos eh. Ang sakit karamdaman ay galing sa kaaway. Gawa ng kaaway sa buhay mo. Huwag mong damdamin ang karamdaman. Manampalataya kang totoo sa Diyos. Hindi po ba, halimbawa ko po, yung babaeng ilang taong dinudugo? 12 taon ba, Pastor? 12 years. Pero dahil sa kanyang pananampalataya, sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan. Nagaling ka na, nag-iyong pananampalataya. Laylayan ang damit ng Panginoon, ako ay gagaling natin. Nung mahawakan niya, gumaling siya. So sa pananampalataya mo, gagaling. Kung magiging totoo ang paniniwala mo sa Diyos. Sabihin mo muli sa katabi mo, huwag ka nang mag-alilangan. Totoo yung Diyos. Totoo yung Diyos. Ayoko dito. Wala masabihan. Hallelujah. So dito po, tanging sa Diyos lamang. Lagi tayong umasa sa Diyos. Yung bayarin sa kuryente, bayarin sa tubig, sa ilaw, gastos ng mga anak, sa pag-aaral, God will provide. Ang provision ng Lord ay laging nasa inyo. Amen? Yes. Hindi lang provide, kundi provision ng Lord. Continuous, tuloy-tuloy kang pagpapalain ng Diyos kung patuloy kang maglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kung hindi ka maglilingkod sa Diyos, ang Diyos patuloy pa rin kikilos sa iyo. Kahit na hindi mo siya sambahin, kahit hindi mo siya pasalamatan sa buhay mo, patuloy na gumagawa ang Diyos sa buhay mo. Iniintay ka lang palagi ng Panginoon. Iniintay na maging totoo yung pananampalataya mo sa Kanya. Si David, buong-buo yung pananampalataya niya sa Diyos. Hindi siya nag-aalinlangan. Ikaw sana ganun din. Ako sana ganun din. Ang bawat isa sa atin sana maging buong-buong pananampalataya sa Diyos. Kayo ba kontento na sa church natin na napakaliit nito? Ako po hindi. Naniniwala ako may mas malaking churches, mas malaking pagsasambahan natin upang tayo ay talagang makapagpuri sa Kanya at maraming kaluluwa ang magpupuri sa Diyos na buhay. Dahil tayo ay pinagpala ng Diyos at ang bawat isa sa inyo ay talagang pinagpala. Hindi na tayo mangungutang. Yes! Tayo na magpapautang. Amen? Tayo na yung hindi magpapautang, kundi tayo na yung magbibigay sa iba. Amen? Sa mga nangangailangan, dati-rate. Ikaw yung lagi nangihingi, nagsusilisin kung saan-saan. Pero kapag ikaw ay totoo at buong-buo yung pananampalataya mo sa Diyos, hindi ka na manghihingi. Ikaw na ang hihinga ng iba. Amen?
Tanggapin nyo yung mga biyaya ng Diyos. Amen. Ikaw ay pinagpala ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay talagang pinagpala ng Diyos. So basta wag lang tayong nagsasalita ng mga negatibong bagay na wala ng pag-asa, wala nang mangyayari sa buhay ko, na mananatili na lang akong nangungutang, lagi na lang akong kulang, lagi mong banggitin, Panginoon, pinagpala mo ako. Panginoon, pinayayaman mo ako. Hindi lamang sa mga pinansyal na bagay, pinayayaman mo ako sa espiritual na pamumuhay, na patuloy na akong susunod sa kalooban mo. Amen. Ganun po dapat tayo. Hindi kuminsan tinatamad tayo na bigyan ng oras ang Diyos. Kuminsan tamad na tamad ka, ayaw mong pumunta sa bahay-sambahan. Kuminsan tamad na tamad ka, na ayaw mo na ano mong nababago sa akin, ganun pa rin eh. Kuminsan, hindi na rin tayo nagbabasa ng Bible. Hello. Kuminsan, kahit sa pagkain, hindi ka nanalangin. Paano mo masasabi na totoo at buo ang pananampalataya mo sa Diyos? Paano mo masasabi na kinakain mo ay malinis? Dahil ang sabi ng Madalang Sulatan, lahat ng pagkain ng may pagpasalamat, ito'y nilinis na ng Diyos. Kaya pwede mo nang kainin. At dapat maging masunurin ka sa Diyos. Hindi yung wala ka ng ibang pinag-usapan, wala ka ng ibang pinagkukwentuhan, kundi yung buhay ng ibang tao. Wala ka ng ginawa kundi pumunta kay Kumare. At wala na bang pagbabago sa brother, yung buhay mo kaya nabago na? Wala ka nang binabanggit na talagang wala nang pag-asa yung anak ko. Parang balo talaga. Walang haya. Kung ano yung mga bagay na pangit, laging binabanggit ng mga tao. Ang sabi nga ng Bible, buhay siya si Yahweh, kung ano yung binabanggit o sinasalita natin sa ating pakinig, kayo nang gagawin ko sa inyo. Yung pagiging negatibo na lumalabas sa bibig mo ay patuloy na nag-manifest sa buhay ng sinasabihan mo. Sabihan mo palagi na napakabait naman ang anak ko, napakabait naman ang asawa ko. Pinagpala, matalino yan eh. Hindi, kuminsan, pag hindi nagtuturo tayo sa anak natin, hindi matuto, wala ka ng pag-asa, bobo ka talaga. Tama ba? Tama ba yan? Tama? Hindi po. Dapat, puro magagandang bagay ang binabanggit natin sa ating mga anak. Kasi, nai-impart sa kaisipan niya yun eh. Pag lagi mong sinasabi gano'n sa bata, mahina pala ulo ko, ganito lang pala ako. So, bumababa yung ng bata. Yung self-esteem niya, yung confidence na nawawala. So, kung kahit na kuminsan, mahirap matuto yung bata, dapat din natin binabanggit yung mga negatibong bagay na gano'n. Amen? Laging dapat lumalabas sa mga bibig nyo yung mga magagandang salita. Tama po ba? Ang taong umaasa sa Diyos, may maayos na pamumuhay. Ang taong sa Diyos lamang nagtitiwala, hindi pinagmumula ng kaguluhan. Ang taong sa Diyos umaasa, hindi nagkukulang ang kanilang bahay pamigala. Sabi nga sa awit, minabasa ko na tumanda at pumuti ang buhok ko, ngunit minsan hindi ko nakita na pahiya ang mga lingkod mo. Okay? Kailanman, hindi ka ipapahiya ng Diyos kapag ikaw ay totoong nananampalataya sa Kanya. Hindi Kanya bibigyan ng mga pagsubok na kuminsan niisip mo hindi mo kaya. Pero sa oras na hindi mo kaya,
susuportahan ka ng Diyos. Tutulungan ka ng Diyos. Ikaw ay pagtatagumpay ng Diyos. Amen? Yung mga pangarap natin sa buhay na hindi pa natin nakakamit sa ngayon, continue lang. Patuloy ka lang. Manampalataya ka lang. Manalangin ka lang sa Diyos. Prayer without ceasing, araw-araw mo itong hilingin sa Diyos. Ang Diyos, hindi siya bingi, hindi maikli ang kamay para hinihigi sa iyo ang iyong mga hinihingi. Dahil ikaw ay sumusunod sa kanyang kalooban, ikaw ay nagbibigay ng oras sa kanya, ikaw ay nagbibigay ng panahon sa pagbabasa ng kanyang salita, at ang bawat iyong narinig, ang bawat iyong nababasa sa salita ng Diyos, ito'y isinasa pamuhay mo. Tandaan mo, kapatid, lahat ng iyong pangarap, lahat ng naisin mo sa buhay, ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Amen. Amen? Hindi yung Lord, Panginoon, pero madalang pasakitan ng Tagaraw, nakausapin mong Lord. Ibig sabihin, talaga mo nakapusap. Madalang pa sa gitna sa tag-araw na bigyan mo ng panahon ng Diyos, na tuwing may problema ka lang, tuwing may pagsubok ka lang sa tahanan mo, may pinagdadaanan kong pagsubok, saka ka lumalapit sa Kanya. Hindi po ganon. Dapat araw-araw maging kaibigan natin ng Diyos. Amen. Dapat araw-araw lagi mong sinasabi, nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Ang bawat segundo ng buhay mo, ang bawat nangyayari sa buhay mo, alam na alam ng Panginoon yan. Alam na alam ng Panginoon kung ikaw ay malungkot ngayon. Alam ng Panginoon kung ikaw ay masaya ngayon. Alam ng Panginoon ngayon na ikaw ay kung may karamdaman ka. Alam ng Panginoon kung ikaw ay masama ang loob. Lahat sa buhay mo ay alam ng Panginoon. Sa pamamagitan ng lagi mong pagdulog, lagi mong paglapit sa Kanya, lagi mong pagbubuli-buli ng Kanyang salita, mauunawaan mo, makikita mo ang mga dapat mong gawin upang mamuhay ka ng may totoong pananampalataya sa Diyos, upang mamuhay ka sa presensya ng Panginoon. Pero kung ikaw hindi nagbabasa ng banal na kasulatan, ikaw ay hindi bibigay ng oras sa panalangin sa Panginoon, hindi ka bibigay ng oras talaga sa Kanya, sa maniwala ka sa hindi ka magtatagumpay sa buhay. So marami ngayon, kampanyahan po tayo ngayon, di ba? So may mga pangako po yung mga kumangandidato. Sa loob ng 2-3 taon, wala ka nang makikita ni squatter dito sa Pilipinas, di sa Bitas. At ang pagkakamali po ng nagsabi noon, hindi ko na po sabihin kung sino, kung loloobin ng Panginoon. 2-3 taon, wala nang squatter sa buong Pilipinas. The plan of the heart, it's belong to man. Amen. But the answer of the tongue is from the Lord. Yung plano, lagi sa atin. Pero ang pagpapatupad, mula sa Panginoon. Church, hindi dapat natin pangunahan ng Diyos. Hindi natin dapat pangunahan yung kakayahan ng Diyos sa ating mga buhay. Lagi nating kasabihin sa bawat ating ginagawa, sa bawat ating sinasabi, kung kalooban ng Panginoon, mabibili ko ang bagay na ito. Kung kalooban ng Panginoon, magkakaroon ako ng bahay ng bahay at lupa. Kung kalooban ng Panginoon, bibigyan ko ng masyon si Pastor Paul. Amen? Amen. Kung kalooban ng Panginoon. Amen? Hindi, kasi hindi natin pwedeng sabihin na
bawat sinasabi mo ay mangyayari. Di ba? Halimbawa, yung mayaman sa Bible, nabasa niyo ba yun? Na sabi niya ron, marami siyang inani, gagawa siya ng mas malaking kamalig, pupuloy niya nun, ang lahat siyang gagawin, hindi uminom, maglasing, kumain, magpahinga, wala na siyang gagawin. Ba't ang sabi ng Panginoon, hangal, hindi mo na magagawa lahat ng bagay na yan dahil ngayong gabi, pupunin ko na ang buhay. Eh? So hindi mo pwedeng sabihin na ngayong araw na ito, yung sinasabi mo ay mangyayari at magaganap. Ang Lord lamang ang nakakaalam niyan. Ang Lord lang ang mabibigay ng pahintulot kung gaganapin sa buhay mo. God's will pa rin. Amen. Hindi mo pwedeng sabihin na ako ay yayaman dahil masumikap ako, dahil masipag ako, pero hindi ka naman sumusunod sa Kanya. Okay? Yung ano kong ito, wala namang ginagawa. Hindi naman tumatawag sa akin. So yung promotion parating na sa Kanya. Biglang gagawa ng parang ng Diyos sa harangin. Kasi, hindi totoong magtitiwala sa Diyos. Kasi, hindi siya buong-buo yung kanyang pananampalataya. Church, sa umagang ito, gusto ko lamang i-impart sa inyo, maging buo ang ating mga pananampalataya sa Diyos. Problema mo, problema ko, problema ng lahat ng tao, pag ikaw ay laging sa Diyos lamang umaasa, ang Diyos ay nariyan para tugunan lahat ng iyong pangangailangan. Amen. Amen? Babasahin ko po muli sa verse 62. Sabi po, sa mga awit sa Jerusalem, sino ba yun? Kanta ni David upang awitin ng punong mga awit na si Jedutun. Tanging sa Diyos lamang ako ay asa, ang kaligtasay nagbubuhat sa Kanya. Walang ibang kaligtasan, church, sa silong ng langit para sa kaliligtas ng tao, kundi ang pangalang Jesus. Every one of you, hindi ko sinasabi na kayo ngayon ay narito sa church na ito, kayo ay magkakaroon na ng kaligtasan. Hindi ko sasabihin na ang church na ito, pag naging miyembro ka ng PSCJ, ligtas ka na, hindi ko sasabihin yun. You and God alone, malalaman mo kung ikaw ay ligtas. Walang iglesia, walang anumang sambahan ang makapagliligtas sa tao. Kahit anong church ka pa, kahit Mormons, iglesia, Jehovah's Witnesses, at pa ba yung Buddha, ano pa bang mga ibang religion? Katoliko, Seventh-day Adventist, lahat na ng church sa mundong ito, hindi ka maliligtas kung hindi ka susunod sa kalooban ng Panginoon. Amen? So, kailangan mong pagsunod. Kaya number one, sabi ko kanina, kailangan mong pagsunod. Kung totoo ang pananampalataya mo sa Panginoon, kailangan mo sundin ang lahat ng nasulat sa banal na kasulatan. Gawin mo, meditate mo ito araw-araw. Dahil pag hindi mo ito pinag-aaralan, hindi mo ito binabasa, hindi mo masusunod yung kalooban ng Panginoon. Babagsak at babagsak ka. Amen? Joshua 1:8, meditate day and night. Sabi doon, para masunod mo ang nakasulat doon, at sa gayoy, ang sabi sa katunod, magtatagumpay ka ng Lord. Pero kung hindi ka nagbabasa ng banal na kasulatan, hindi magiging buo yung pananampalataya mo. Hindi mabubuo yung tiwala mo sa Kanya. Dahil sa pamagitan ng salita ng Diyos, ikaw ay nanampalataya. Dahil sa pag-aaral mo ng salita ng Diyos, ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya. Dahil sa pakikinig mo ng salita ng Diyos, ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya. Pero kung babaliwalain mo, sino po yung mga Bible sa bahay? Babaliwalain mo lang ang Bible mo, ando na puro alikabok lang, ang nakikinabang, walang kwenta yung Bible na yan. Hello? Walang kwenta yung Bible na yan. Pero kung ito'y babasahin mo,
Church, ang pagtatagumpay, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang mga bagay na inaasa mo, ang pag-una sa salita ng Diyos. Ang pag-una sa Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things should be added to me. To you. Sa ating lahat. To everyone. Lahat tayo ay pagpapalain ng Panginoon kung inuuna mo siya palagi. Amen. Amen? Hindi mo inuuna yung utang mo, alalahanin. Hindi mo inuuna na pagkain mo sa mesa, iniisip mo palagi. Pag inuna mo ang Panginoon, sabi doon, lahat ng bagay ay pawang idaragdag ko sa iyo. Di ba? Pagpunta ni Mian sa Masbate, malay mo, hindi ka namang ikaiyan pagdating mo doon, binagbigay sa iyo. Ayun, nagpadala ng anghel ng Diyos, kung dito nagpadala ng anghel ang Diyos para sa gamot na yung kapatid, nagpapadala ang Diyos sa iyo mag-provide. Anthony, anghel, hintay ka na doon. Nauna pa nga eh. Pero ang tanong, sundin mo lamang yung kalooban ng Panginoon. Amen. Amen? Hindi magaganap yung pinadala ng Panginoon ang anghel doon na tugunan ng iyong pangangailangan kung ang buhay mo ay hindi totoo mong gagawin yung kalooban. Lagi po natin tatandaan, ang pagsunod sa salita ng Diyos ay walang kalugihan. Ang pagtupad sa utos ng Diyos ay walang kalugihan. Laging panalo ka dito. Dahil lahat ng nakasulat dito para sa ikabubuti mo at hindi sa ikasasama. Dahil iwan ko po sa inyo, sinasabi ng Panginoon sa akin, sinasabi ng Panginoon sa bawat isang narito, gayon na lamang ang aking pagsinta sa lahat ng sangkatauhan. Kaya binigay ko ang aking kahit sa isang buktong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakagrabe, napakatindi, napakabuti ng ating Diyos para hindi mo siya sundin, para hindi mo siya gawin yung Kanyang kalooban. Kasi mahal na mahal ka niya. Kaya mahalin mo rin ang kapwa mo. Kung nakikita mo na marami pa sa labas, talaga napakarami pa na namumuhay pa rin sa kamunduhan, namumuhay pa rin sa mundong ito, ikaw ang susi. Pero kung ang buhay mo ay ganun din, hindi mo siya kaya-kakayin. Sabihin mo sa katabi mo, magbabago na ako. Susundin mo na ang kalooban ng Diyos. Mas bago ka. Hindi ka magsisi. Walang pagsisisi pag ang Diyos ang kasama natin. Amen. Kapag ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Sabi sa Romans, ang kahirapan ba? Ang pagdurusa? O namang bagay na pangit sa buhay mo? Hindi kakayang sinagin dahil ang Diyos ang kasama. Napakabuti. Sabi yung word na God dito ay powerful po. Ang salitang God, sa Diyos lamang ako umaasa. Pag sinabi natin God, hindi po siya hari lang ng bansa, hindi siya pangulo lang ng bansa, hindi siya isang Panginoon ng mga Panginoon, hindi lang, kundi siya yung lahat-lahat na makapangyarihan sa bawat nabubuhay sa mundong ito. Dahil walang makatatalo sa Kanya. Dahil siya yung ating manlilikha. Dahil siya yung ating creator. Siya yung lumikha sa iyo. Siya ang gumawa ng mundo. Siya ang gumawa ng makakain mo. Siya ang nagbigay ng katalinuhan para magkaroon ng mga tahanan ng tao sa mundo. Siya ang nagbigay ng kaisipan sa mga tao para gumawa ng barko. Siya ang nagbigay ng kaisipan para gumawa ng eroplano. Siya ang nagbigay ng lahat ng nakikita mo sa mundong ito na para magawa ng taong yon. Kung hindi kalooban nga ng Panginoon, hindi mangyayari. Sabi ko nga,
Ganon, kapangyarihan ng Diyos mo. Bakit ka pa natatakot? Bakit ka pa nangihina sa pananampalataya mo? Bakit mo pa sinasabi na ang tagal-tagal ko na dito sa pananambahan, ganito pa rin ang buhay ko? Tanongin mo yung sarili mo, minabago ba sa buhay mo? May ginawa ka ba? May ginagawa ka ba? Church, ito yung iiyon ko sa inyo ngayong maga. May ginagawa ka ba? May ginagawa ka ba sa ubasan ng Diyos? Hello? Kasi, kung sinasabi mo na walang nangyayari sa buhay mo, wala ka pa sigurong ginagawa. Wala pa siguro tayong ginagawa ngayon. Pero in church, sabi ko nga, makapangyarihan ng Diyos, kayang gawin lahat ng bagay sa ating buhay. Iwan ko po sa ating pag-aaral, sa Diyos lamang tayo umasa. Ibigay natin ng buong buo ang ating pananampalataya sa Kanya. At ang iglesia ito at ang bawat isa sa inyo ay magiging halimbawa sa ibang tao. Magiging mabuti ang inyong pamumuhay. Tingnan mo, paglabas mo sa bahay sa bahan, talagang gawin mo galaw, walang Diyos, kundi maramdaman mo yung kapangyarihan ng Diyos na dadaloy sa iyong buhay. Gawin mo lang yung kalooban niya. Paglabas mo lamang dito, nakikita mo na yung blessing ng Diyos. Amen.